Balita, pinatutsagahan ni Vice President Sara Duterte ang Marcos administration sa kanyang pagbisita sa Filipino community sa Australia. Ipinabatid niya doon sa mga Pinoy ang kasalukuyang sitwasyon ng kanyang ama habang nakapikit sa ICC sa Daig. Weng de la Fuentes, balita. Sa kalayaan ni Pangulo Rodrigo Duterte. Maraming salamat po Sa kanyang pagharap sa Filipino community sa Melbourne, Australia, kahapon, June 22, hindi na pigilan ni Vice President Sara Duterte na matipusin ng Administrasyong Marcos. Paglilinaw niya, hindi siya nagpunta sa Australia para sa personal na lakad. Matandaan noong nakaraang linggo, tinanong ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro kung personal ba o para sa bansa ang lakad ng Vice-Presidente. Kung doon po abala ang ating Vice Presidente sa mga personal trips niya or personal trips with her family, choice po ng Vice Presidente yun. Sabi nga natin, pang-personal o pang-bayan? That is the question. Pero nandito po ako dahil sa International Criminal Court at sa kaso ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. At dahil sa ating bayan. Dahil ang dami-dami natin, talagang mulok, dami-dami natin reklamo, ang dami-dami natin gustong makita sa ating bayan, pero hindi natin nakikita yun. Nagbigay rin siya ng update sa mga Pilipino sa Australia sa kalagayan ni dating Pangulong Duterte habang nakapiit sa ICC Detention Center sa The Hague. Marami po ang nagtatanong, kamusta na si dating Pangulo Rodrigo Duterte? Sinasabi ko sa inyo, hindi niyo pa siya nakita na ganito kapayat. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo, hirap ang kaniyang ama sa lamig ng panahon at hindi siya sanay mag-isa. Muli rin idiniin ng bise na walang restriksyon ng ICC sa Pilipinas kaya hindi dapat litisin ng kanyang ama sa The Hague kung meron bang kaso dapat dito sa Pilipinas litisin. So hindi dapat nakikialam ang ICC dahil we have fully functioning judicial courts from the lowest level up to the Supreme Court. May banat pa ang Vice-Presidente sa ICC. And so, we ask, bakit walang Western cases? Diba? Dahil yes, ma'am, hindi nila kaya. Sinabi rin ng pangalawang Pangulo na dahil sa eleksyon, kaya dinala ang dating Pangulo sa The Hague. At dahil meron tayong insecure na administration na ang gusto gawin ay magturo ng ibang tao sa kawalan at kamalian nila, ay inila nila si Pangulong Duterte para hindi siya makakampanya para sa kanyang mga kandidato. Pagdating sa foreign policy, tinalakay niya sa mga Pilipino na dapat igiit ang soberenya ng bansa sa West Philippine Sea. Subalit hindi raw tama na gawin ito gamit ang ibang puwersa ng kaalyadong bansa. Hindi yung kikilingan mo, tama ba ang Tagalog ma'am? Kikilingan mo ang isang foreign power, papapasukin mo ang mga missile ng foreign power sa bansa mo na alam mo, kinaiinisan noong kalaban niya na wala ka namang kinalaman sa gitgitan nilang dalawa. That is not independent foreign policy. Saan mo gagamitin yung missile? Sino ang gigera sa Pilipinas? Sagot ng Philippine Coast Guard sa pahayag ng bise, walang anumang impluensya mula sa ibang foreign power ang polisiya ng Pilipinas sa maglaban para sa karapatan sa West Philippine Sea. Hindi rin napigilan ni VP Inday na magkomento sa anyay mga ibinibida ng Marcos administration sa mga magagandang nangyayari sa Pilipinas. It looks good on paper, but you don't see it at all. There is nothing happening in our economy. Yung mayaman
mayaman pa rin. Yung mahirap, lalong naghihirap. Sagot naman ng palasyo, It means, inamin niya na mayroong papel, may resibo, may patunay na maganda at gumaganda ang ekonomiya. Hindi ito chismis. maging ang 16 na trilyong utang ng Pilipinas na silip ni VP Inday. Nasaan ang inutang? Pag sinagap ka ng utang ka, may nakikita ka. Pero sabi ng palasyo, Okay, ang tandaan po natin, ang utang na 16 trillion ay kabuuang utang ng gobyerno simula pa ng mga nakaraang administrasyon. buwanag din ang Vice Presidente sa San Juanico Bridge sa Tacloban na kanilang baluarte ni House Speaker Martin Romualdez. San Juanico Bridge. Tourist spot daw ang San Juanico Bridge. Alam niyo ba gaano kahaba ang San Juanico Bridge? 2.6 kilometers. Sobrang irritated ako. Paano naging tourist spot ang 2.6 kilometers na bridge? When Dalafuente para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.